Sa pagsikat ng araw sa ibabaw ng arkipelagong Pilipinas, isang pambihirang tanawin ang bumungad sa mata ng marami. Ang malalaking transport aircraft na nagsusulputan sa himpapawid at ang dagundong ng libu-libong sundalong Amerikano na bumababa sa mga baybaying rehiyon ng bansa. Mahigit 2,000 US Marines ang sabay-sabay na dumating, hindi upang magsanay o makilahok sa isang seremonyang militar, kundi para sa isang totoong deployment, isang aktwal na misyon na may dalang malalim na layunin. Ito ay hindi eksibisyon, hindi pagpapakita lamang ng lakas. Ito ay isang tugon. At ang tugon na ito ay nagmula sa matagal ng pananahimik sa harap ng paulit-ulit na panggigipit ng isang kapangyarihan sa rehiyon, ang China. Dumaong ang mga sundalong Amerikano sa mga estratehikong lugar sa bansa, sa Palawan, sa Zamboanga, at maging sa Northern Luzon. Mga lokasyon na malapit sa mga pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea. Doon, hindi lamang sila nagkampo, kundi nagtayo ng mga forward operating bases, mga pansamantalang kampo ng operasyon na maaaring mabilis gawing command center sakaling limala ang sitwasyon. Kasabay nito, isinagawa rin nila ang tinatawag na Island Defense Drills, mga pagsasanay sa kung paanong idepensa ang mga isla laban sa posibleng pananakop o pagsalakay mula sa dagat. Sa bawat buhangin na tinapakan ng sundalong Amerikano, may dalang mensahe ito sa buong mundo. Handa ang Amerika na tumindig sa tabi ng Pilipinas. Hindi ito simpleng pagsasanay lamang gaya ng mga nakaraan. Ang kanilang presensya ngayon ay may kasamang armas, aktwal na kagamitan sa depensa, at isang plano ng pagkilos na hindi limitado sa pagsubok lamang ng kakayahan. Ayon sa ilang opisyal, ito ay malinaw na pagpapakita na ang Pilipinas ay may katuwang, na ang soberanya nito ay hindi basta-bastang mababaliwala, at nahanda ang Estados Unidos na itaya ang presensya nito upang protektahan ang kanilang kaalyado. Sa mga mata ng mga lokal, lalong-lalo na sa mga rehiyong palaging nasa peligro ng panghihimasok, ang mga Amerikanong sundalo ay hindi lamang dayuhan, kundi tagapagtanggol. Kasabay ng kanilang pagdating ay ang masinsing koordinasyon sa Armed Forces of the Philippines. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na presensya, mas mahalaga ang pagtatatag ng tinatawag na logistics koordinasyon, isang sistemang nagsisigurong maayos ang daloy ng impormasyon, kagamitan at operasyon sa pagitan ng dalawang puwersa. Sa mga baybayin, sabay nilang binabantayan ang maritime traffic. Pinagmamasdan ang mga sasakyang pandagat na pumapasok at lumalabas sa mga pinagtatalunang karagatan. Naging tuluman na ang dating magkaibang puwersa mula sa mga tactical command center hanggang sa mga patrol boat na lumilibot sa karagatan. Nagtutulungan na ngayon ang mga sundalong Pilipino at Amerikano para sa iisang layunin, ang protektahan ang Pilipinas. Ang pagsasanib puwersang ito ay direktang tugon sa lumalalang sitwasyon sa West Philippine Sea. Sa mga nagdaang taon, paulit-ulit na iniulat ng mga mangingisdang Pilipino ang panliligalig ng Chinese Coast Guard. Mula sa paninira ng gamit pangisda, haranin ang mga supply mission, hanggang sa paggamit ng water cannons upang paalisin ang mga bangka ng Pilipino sa sarili nilang karagatan. Ilang pamilya na ang nawalan ng kabuhayan. Ilang komunidad na ang unti-unting nawawala sa mapa dahil sa kawalang seguridad sa dagat. Kaya't sa pagdating ng mga US Marines, maraming lokal ang nakahinga ng maluwag. Para sa kanila, ito ay hindi lang kilos politikal. Ito ay literal na lifeline. Isang pangako na hindi sila pababayaan. Ang kilos na ito ay may kaakibat na tapang, sapagkat hindi ito madaling hakbangin para sa dalawang bansa, lalo na't maaaring tingnan ito ng China bilang provokasyon. Ngunit sa harap ng paulit-ulit na paglabag sa karapatan at soberanya ng Pilipinas, napilitan ng kumilos ang dalawang bansang matagal nang magkaalyado. Isang opisyal ng lokal na pamahalaan ang nagsabing mas mabuti nang nandito sila kaysa maghintay na lang bigla tayong lusubin. Isa rin itong pagbabalik sa malalim na kasaysayan ng alyansa ng Amerika at Pilipinas.
mula sa panahong magkatuwang nilang hinarap ang pananakop hanggang sa kasalukuyang pagharap sa isa na namang lumalakas na kapangyarihan sa rehiyon. Habang nananatiling bukas ang mga tanong sa kung hanggang saan handang pumunta ang US para sa Pilipinas, isa ang malinaw. Ang pagbagsak ng mga boots ng mga sundalong Amerikano sa lupa ng Pilipinas ay hindi lamang tunog ng pagmartsa. Ito ay tunog ng paninindigan, isang paninindigang nagsasabing ang Pilipinas ay hindi kailanman magiging mag-isa. Sa gitna ng alon ng tensyon sa Indo-Pacific, ito ang tunog ng panibagong yugto sa kasaysayan ng ugnayan ng dalawang bansa at ng paghahanda sa hamong maaaring dumating anumang araw. Sa masalimuot na larangan ng pandaigdigang politika, ang Pilipinas ay biglang umangat bilang isang mahalagang piraso sa tinatawag na Indo-Pacific Strategy ng Estados Unidos. Isang estratehiyang naglalayong balansehin ang lumalawak na impluensya ng China sa rehiyon. Mula sa pagiging tila palamuti lamang sa mga regional summit, ang bansa ay ngayon ay isa ng aktibong sentro ng geopolitika. Hindi lamang dahil sa kasaysayan ng alyansa nito sa Amerika, kundi dahil sa lokasyon nito na kritikal sa seguridad ng rehiyon. Sa pagitan ng Taiwan sa hilaga at South China Sea sa kanluran, at sa gitna ng mga ruta ng pandaigdigang kalakalan na dumadaan sa karagatang ito, ang Pilipinas ay naging isang estratehikong bantay, isang daungan ng impluensya, teknolohiya at presensya militar. Hindi na simpleng ugnayan diplomatiko ang namamagitan sa pagitan ng Washington at Maynila. Sa ilalim ng bagong mga kasunduan, na-activate ang mga hakbang na bahagi ng mas malawak na military posturing ng Estados Unidos. Isang sabayang kilos militar at pampolitika upang patibayin ang posisyon nito sa harap ng China. Kasama sa mga hakbanging ito ang pakikipagtulungan sa mga matagal ng kaalyado gaya ng Japan at Australia, at mga bagong hakbangin gaya ng AUKUS Pact kung saan pinatitibay ang seguridad at teknolohiyang militar ng mga bansang kasapi. Sa Southeast Asia, kasabay ang Pilipinas, ang mga hakbang na ito ay binuo hindi lamang para sa deterrence, kundi para sa aktwal na kakayahang tumugon kung sakaling pumutok ang tensyon sa rehiyon. Lalong lumilinaw na ang deployment ng mga sundalong Amerikano ay hindi pansamantala. May mas malalim itong layunin, ang pagpapanatili ng regional balance, isang maselang timbangan ng lakas sa pagitan ng Estados Unidos at China, at ang pagsasakatuparan ng international law, partikular sa karapatan ng mga bansa sa kani-kanilang exclusive economic zones. Sa kaso ng South China Sea, ito ay nangangahulugang aktibong pagtutol sa mga ginagawang artificial island ng China at ang militarisasyon ng mga ito, na sinasaklaw pa rin ng mga claim nito kahit malinaw na ito'y sakop ng ibang bansa tulad ng Pilipinas. Para sa Amerika, ito ay laban hindi lamang para sa teritoryo, kundi para sa rule-based international order. Isang sistemang pinanghahawakan nila upang hindi masadlak ang mundo sa kaguluhan ng lakas lamang ang batayan. Bahagi ng long-term strategy na ito ang pagtayo ng mga permanenteng estruktura sa Pilipinas. Sa mga panayam sa ilang defense analysts, nabanggit ang posibilidad ng pagtatayo ng mga advanced radar systems at forward operating bases sa mga piling lugar sa bansa, lalo na sa mga kanlurang baybayin at hilagang teritoryo. Hindi lamang ito mga pansamantalang kampo, kundi mga estratehikong pasilidad na maaaring magsilbing launching pad ng anumang operasyon o depensa. Sakaling magkaroon ng emergency sa Taiwan Strait o sa Spratly Islands, ang mga ganitong instalasyon ay may kakayahang mag-monitor ng mga kilos sa himpapawid at sa karagatan at magbigay ng early warning system na makatutulong hindi lamang sa militar, kundi pati na rin sa disaster response. Hindi maiiwasan, may mga Pilipinong nanganamba sa mga pagbabagong ito. May mga nagsasabi na tila nawawala na ang tunay na soberanya ng bansa, na tila ba binubuksan nito ang sarili sa posibleng girian ng dalawang dambuhalang kapangyarihan. Ang ilan ay nangangamba rin sa posibilidad ng pagiging target ng China kung sakaling sumiklab ang tensyon. Sumalit sa kabilang banda,
marami rin ang nakikita ang positibong aspeto ng presensyang ito para sa mga rehiyon na matagal nang hindi nabibigyan ng pansin, mga lugar na salat sa infrastruktura, teknolohiya at oportunidad. Ang presensyang militar ng Amerika ay tila pag-asa. May makaulat na ang pagtatayo ng base militar ay kadalasang sinasabayan ng pag-unlad sa lokal na ekonomiya, pagdating ng bagong teknolohiya at dagdag na seguridad sa mga lugar na laging biktima ng illegal fishing, piracy o natural disasters. Hindi ito pananakop, sabi ng isang lokal na opisyal mula sa Palawan. Ito ay pakikipagkaibigan. Ito ay pagtalima sa panawagan ng mas matibay na seguridad. Para sa amin, ito ay kapanatagan ng loob. Ang pananaw na ito ay umuugong sa maraming lokal na komunidad na hindi na lang nanonood sa telebisyon ng tensyon sa West Philippine Sea, kundi direktang naaapektuhan nito sa araw-araw nilang buhay. Ang ganitong klase ng pagpoposisyon ay bihira sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung noon ay tila tagamasid lamang ang bansa sa malalaking galawan sa rehiyon, ngayon ay isa na itong pangunahing aktor. Ang tanong na lang ay kung paano paninindigan ng Pilipinas ang bagong papel na ito bilang tagapagbantay ng karapatan, kaalyado ng kalayaan, at sentro ng balanse sa isang rehiyong patuloy na gumagalaw sa pagitan ng kapayapaan at komprontasyon. Sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang sigurado. Ang mundo ay muling tumitingin sa Pilipinas at ang galaw nito ay may magiging epekto hindi lamang sa karatig bansa kundi sa kabuuan ng rehiyong tinatawag na Indo-Pacific. Habang lalong umiinit ang tensyon sa Indo-Pacific, isang serye ng malalaking ehersisyo militar ang kasalukuyang pinaghahandaan ng Pilipinas at ng mga kaalyado nito. Sa darating na Abril 21 hanggang Mayo 9, magsisimula ang taunang balikatan drills. Ngunit sa taong ito, mas malawak, mas matindi at mas makabuluhan ang magiging saklaw at implikasyon nito. Sa unang pagkakataon, aktibong makikibahagi ang Japan, isang hakbang na hindi basta simboliko kundi estratehikong tugon sa patuloy na agresyon ng China sa rehiyon. Sa pakikilahok ng Tokyo, malinaw na lumalawak ang alyansa na lumalaban para sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Isang kolektibong pagkilos laban sa paglabag sa soberanya at international law. Ang mga ehersisyo ay hindi lamang nakasentro sa tradisyonal na mga lugar ng pagsasanay. Sa halip, dadalhin ang mga ito sa mga hilagang teritoryo ng Pilipinas, kabilang ang Batanes Island Chain, isang lugar na geographically malapit sa Taiwan at may napakalaking strategic value sa kaso ng alinmang alitan na may kinalaman sa Taiwan Strait. Ang Batanes, na matagal nang isang tahimik na lalawigan, ay biglang naging sentro ng pandaigdigang atensyon, hindi dahil sa turismo kundi dahil sa geographical nitong posisyon bilang bantay sa pagitan ng dalawang magkalabang kapangyarihan, ang Estados Unidos at ang China. Sa mga isla ng Batanes, isasagawa ang mga amphibious landing drills, live fire exercises, at urban warfare simulations. Isang malinaw na pagpapakita ng tactical capability ng magkakatuwang na puwersa. Kasabay ng balikatan drills, inilunsad na rin ang Sarbatch Joint Operations, na mas tactical ang disenyo at layunin. Sa ilalim ng operasyong ito, mahigit 3,000 tropa mula sa Armed Forces of the Philippines ang nagsanib puwersa sa US Army Pacific upang magsagawa ng coordinated maneuvers at scenario-based tactical simulations. Layunin ng SARBAC ang palakasin ang interoperability ng dalawang hukbo, lalo na sa aspeto ng command and control, logistics, at rapid response sa mga posibleng krisis. Sa bawat hakbang, hindi lang militar ang tumitibay, kundi ang relasyon ng dalawang bansa na ngayon ay muling pinatatag ng bagong hamon sa seguridad. Ngunit hindi lang mamasundalo at baril ang ipinapadala sa rehiyon. Inihayag din kamakailan ng Estados Unidos ang plano nitong magpadala ng ikalawang Typhoon missile system sa Asia Pacific, isang hakbang na bahagi ng tinatawag na Advanced Deterrence Posture ng Amerika. Ang Typhoon system na may kakayahang maglunsad ng long-range precision strikes gamit ang Tomahawk at SM-6 missiles ay simbolo ng lalim ng paghahanda ng Estados Unidos sa posibilidad ng mas malaking labanan.
Bagamat hindi pa isiniwalat ang eksaktong lokasyon ng ikalawang deployment na ito, inaasahan ng maraming analysts na ito ay ipoposisyon malapit sa mga strategic choke points, mga lugar na maaaring pagdaanan ng puwersa ng China sakaling magkaroon ng kaguluhan. Ang ganitong antas ng paghahanda ay hindi na bago sa mundo ng international defense. Ngunit sa konteksto ng Pilipinas, ito ay isang makasaysayang pagbabago. Hindi na ito simpleng pag-asa sa tulong ng dayuhan kapag may sauna o krisis. Ngayon, aktibong bahagi ang bansa sa tinatawag na preparedness narrative, isang kolektibong kwento ng kahandaan, hindi lamang para sa sariling seguridad, kundi para sa kaligtasan ng buong rehiyon. Ang presensya ng high-precision missile systems, advanced radar installations, at 1,000-strong allied forces ay isang mensahe na hindi may kakaila. Ang Pilipinas ay hindi naghahanda para sa digmaan, ngunit handang-handa kung ito'y hindi na may iwasan. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, ang pagsasanay na ito ay hindi lamang pagpapakita ng lakas. Ito ay pagpapakita ng pakikiisa. Kung mayroong pagbabanta sa ating soberanya, hindi tayo mag-iisa. Ganito rin ang sentimiento sa hanay ng mga loal na opisyal, lalo na sa mga lugar na malapit sa mga ginagawang ehersisyo. Bagamat may agam-agam at takot sa posibleng retaliation mula sa China, marami rin ang nakadarama ng panibagong tiwala sa seguridad at proteksyon na matagal nang nabalewala. Habang patuloy ang balitaktakan sa mga diplomatic circles kung paano mapapanatili ang balanseng relasyon sa pagitan ng dalawang superpower, malinay sa aksyon ng Pilipinas na handa itong tumindig kasama ng mga bansang nagbibigay halaga sa batas, kapayapaan at kalayaan. Ang balikatan drills ngayong taon ay hindi na lamang ehersisyo ng mga sundalo. Ito ay ehersisyo ng soberanya, isang pagsusulit ng pagkakaisa, at isang babala sa mga nais magbanta na ang bawat isla, bawat baybayin, at bawat Pilipino ay hindi magpapatalo sa sigaw ng lakas. Sa halip, lalaban ito gamit ang diwa ng kooperasyon, kahandaan, at paninindigan.